Inatake ng isang raccoon ang kanyang aso nang may mabagsik na puwersa. Nagmadali siyang pumasok upang iligtas ang kanyang alaga, ngunit ang mga panga ng raccoon ay bumaon sa kanyang kamay. Habang nanginginig ang kanyang kamay, mabilis siyang pumunta sa ospital. Sinubukan ng mga doktor na iligtas siya, ngunit mabilis na kumalat ang impeksyon. Bakit kaya siya malungkot? Dahil hindi siya tinira ni Doc sa puwet. Kung nilunok ka ng tilapia, kailangan mo munang makaligtas sa kagat. Karamihan sa mga tilapia ay walang ngipin, ngunit ang kanilang mga bibig ay nilagyan ng baleen, isang kurtina ng bristly fibers na maaaring gutayin ang iyong balat. Tapos yung lalamunan. Nababalutan ito ng mga kalamnan na pipigain ka habang hinihila ka pababa. Kapag nakalabas ka, gumanti ka at tirahin ito sa puwet. Kung nasobrahan ang iyong wet pack sa hotdog, mahihirapan ka sa pag-jebs dahil magsisimulang bumagal ang daloy ng iyong dugo sa itlog. At nang sa wakas ay tumayo ka, manginginig ang iyong mga binti habang ang puwet mo ay umaaray. Kaya sa susunod, magpahinga ka. Isend mo ito sa tropa mong mahilig magpatira sa puwet. Napabuntong hininga siya habang nilunok ang tinidor, napunit ang mga gilid sa lalamunan niya habang pababa. Ang babae ay may kondisyon na nagdudulot ng hindi mapigilang pagnanasa na kumain ng mga bagay na hindi pagkain. Pagkatapos ng X-ray, isinugod siya ng mga doktor sa operasyon upang isa-isang alisin ang mga kagamitan. Kinailangan nilang mag-ingat. Isang maling galaw at ang metal ay maaaring masira ang kanyang tiyan. Matapos ang ilang oras ng operasyon, matagumpay na nailabas ng mga doktor ang lahat ng 78 piraso ng kubyertos at tinira siya sa puwet. Kung biglang nanigas ang iyong buhok sa panahon ng bagyo, maaaring ito ay isang senyales ng babala na tatamaan kayo ng kidlat. Nangyayari ito kapag palihim niyong nilalait ang isang tao na wala namang ginagawang masama sa inyo. Mga tsismosa, magbago na kayo, lumuhod at humingi ng tawad bago pa kayo tamaan ng kidlat sa puwet.